Pag-usapan na lang natin kung paano mag-impok. Oo, at yung mga kinakuha ninyong 13th month pay, Oo. nung 14, 15, 16, At 17, saka yung 18th month. napamaskuhan. Correct. Diba? Oo. Oo. Paano ba pangangalagaan yun? Mm-mm. At paano natin palalaguin sa 2025 para hindi tayong nganga? Oo. Ang- Financial ano naman tayo ngayon? Literacy. Wow! Diba? Kasi President. naka-quote tayo. Ang president ng SEDP Group of Social Enterprises, si Mr. Vince Rapisura. Makakausap po natin ngayon. Sir Vince! Merry Christmas! Merry Christmas, Sir Vince! Peter at Rika po. Hello, hello. Merry Christmas, Peter and Rika. Merry Ayan. Christmas po! Ho, ho, ho! hindi naman po sa ano, no. Ayaw naman nating maging party pooper, eka nga. Pero kailangan pag-usapan natin talaga yung ano eh. So, yung meron kasing YOLO. Oo. Oo. Taas ang mga kamay ng mga YOLO. You only live once and therefore, di ba, Oo. enjoy it to the max. Yes. Oo. Paano Yeah. po ba? I mean, how can we teach ano ba to? Paano ba natin mahihikayat yung ating mga kababayan na maghulos dili, magdahan-dahan sa paggasta dahil lalong-lalo na yung mga bata Pero pa. totoo yan, partner. Yeah. Kahapon may feeling ako na gusto ko mag-mall, gusto ko gumastos kahit wala akong pera pang gastos. May ganun feeling pag Pasko. Because nakakahiya, binigyan katapon ng gift tapos Oh. wala kang pangbalik. Oh. Diba? Sige nga po, Sir Vince. Yung yung mga tips po ang inyong pwedeng ibigay sa amin? Oo. So, yung mga nakakatanggap ng aginaldo at saka usually sa mga bata ito, ang nakakatanggap ng aginaldo. So, para sa akin, maganda na ituro na natin sa kanila na maaga pa yung kabaliktaran naman ng YOLO, no? Ang kabaliktaran ng YOLO ay YAGO. Ay, ano You yun? also grow old. Ano? Maganda yan. Tumatanda ka rin. Oo. Patok na patok kay Rika yun. Totoo. Oo. So, ibig sabihin yan, kailangan turuan natin sila paghandaan yung future, Pero, ang lagi kong sinasabi dyan, Peter at Rika, kailangan ay balanse ito eh. Kasi hindi naman po pwede na nagtitigil tayo parate at naghahanda para sa hinaharap at hindi natin na-enjoy yung buhay natin ngayon, di ba? Totoo. Kaya, ipuput together natin itong YOLO at saka YAGO. Mm-mm. We come up with BOLO. YOLO Yago? Ano? Okay? Ano po? Oo. Ano po? Ang BOLO naman ay balance of luxuries and obligation. So, bolo. paano natin siya i-apply? So, sa mga kabataan, tuturuan natin sila, at ito applicable sa lahat. Ito is para sa mga irregular or unexpected na income tulad ng mga naaaginaldo natin, Mm-mm. ang ating 13th month pay kasi irregular yan, hindi buwan-buwan na dumarating eh. Mm. Ang ating mga Christmas bonus, Mm-mm. a performance bonus kasi hindi natin alam kung matatanggap natin. So, irregular and unexpected na pumapasok na pera, BOLO ang gagawin natin. And how do we do it? 50% i-enjoy natin dyan at yung 50% ay iipunin natin or i-invest natin. Ang laki nun. At kailangan natin Ang laki kailangan nun, natin Sir itong Vince. gawin kasi hindi maganda sa pakiramdam na nakatanggap ka, At hindi mo naman i-enjoy, 'di ba? Kailangan i-enjoy mo siya. Pero wag mong lalahatin. Maximum niyan, 50% ay i-enjoy mo. Ang Kahit laki saan nun. mo yan gamitin. Oo, kahit saan mo yan gamitin. Kasi ikaw ang nagde-determine kung saan mo siya gagamitin na ma-enjoy mo. Iba-iba tayo ng gusto eh. Oh, yes. Pero, minimum 50% ay iipunin naman natin yan o kaya ay i-invest natin, So, ako naalala ko, Peter at Rika, nung ako bata, ay nakatanggap ako ng aginaldo. Sa kagandahang palad, ang katabi ng aming bahay noon ay rural bank. Sa probinsya ako lumaki eh. So, sinamahan ako ng nanay ko na magbukas ng time deposit doon. So, magandang practice siya, naturuan ang mga bata na, yung natanggap mo, kalahati niyan, i-enjoy natin, ibili mo ng laruan o kung ano man, yung kalahati ay ipunin natin, Eh ngayon, hindi na kasi uso ang mga pumupunta sa bangko kasi may mobile wallet na, di ba? Yes, online na.
Yes, so tuturuan nyo na ang mga bata ngayon pa lang na mag-open ng bank account online, no? At pwede 'yan na na magawa natin sa kanila kasi the pinakamaaga na matuturuan natin sila on how to manage yung mga bank accounts na yan o ma-introduce yung konsepto ng banking sa kanila, mas maganda kasi mas madali nilang maiintindihan at ma-appreciate pag tanda nila. Yung partner at saka Sir Vince, no, yung Yago, you also grow old. Yan eh. I think it may certain age before mo yan maabot. Yung ganyang thinking. Kasi pag bata ka pa, niisip mo, mahaba pa yung buhay ko, pwede pa akong gumastos. I think nandyan na yan sa mga edad na nakakaranas na ng midlife, quarter life crisis. Yung maisip mo na, oh my God, tumatanda na, kailangan ko na pag-ipunan ng future. Diba yung ganyan? Oo. Oo. At alam mo na totoo yan, Rika, no? Kasi yung mga pamangkin ko, nasa 20s sila ngayon, At sinasabi nila, nako tito or mami at daddy, dapat mas pinilit mo pa ako nung bata ako na gawin ito, ganyan. Tapos kami yung bine-blame ngayon kasi bakit daw hindi sila pinilit na mag-swimming lessons o kaya mag-singing lessons. Ngayon na matanda sila, dapat ay maganda daw sana na meron sila nun. Sabi namin, anak, pinipilit ka na namin nun talaga, ayaw mo. Dapat mas pinilit mo pa ako. So, ang sinasabi nila ay, bata kami noon eh. You know better. Sana mas ginabayan mo kami. Parang hindi pa talaga kami. pero Sir Vince, dapat ang feeling ko lang salamat sa Reader's Digest. Dahil doon ko unang nabasa yung quotable quotes ba yan? Correct. Diba? Tsaka jokes. Sabi niya, you should at least save 15% to 20% of your income. Doon ko unang nabasa yan. And therefore, nagkaroon ng idea na, so anong roadmap mo? Anong timetable mo? Baka naman masyadong OC ang dating nito, pero meron akong mga sinulat na kailangan by age 20 nakapasa na ako, ay tapos na ako ng kolehiyo. Sa 21 dapat nakabasa na ako ng board. Sa 25 dapat may kotse na ako. Akala mo kasi easy nung mga panahon na yon eh. Hindi 25 may kotse ka. Di ba yung gano'n? May dreams ka lang. Yeah, pero segunda mano nga yung nabili ko. Pero may kotse ko. Pero may kotse ka. Tapos sa 28 dapat meron na akong bahay. Sa 30 dapat milyonaryo na ako. I mean, I'm just saying na Wait lang, Peter. Serious ako. So nagkatotoo ba? Kay Peter Musgi, oo. Between the two of us. Milyonaryo lang si Because Peter. Naku, hindi naman na yung milyonaryo ngayon dahil, di ba? Sa atin, Dalawasin ko ng mga milyonaryo ngayon dahil di ba ang mamahal yung mga kumikita ngayon ng 150,000, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho abroad. Hindi naman nakalakihan yun. Talaga ba, partner? Oo nga. Yes, correct, di ba? Pero maganda yung punto ni Peter, no? Kasi actually yung sinasabi niya na year by year ginagawa niya, no? Looking forward. Actually financial planning yan eh, no? At maganda na visualize natin siya kasi according to psychology, kapag daw na-i-imagine natin yung future natin, mas malaki yung chansang magkatotoo yan. Kaya alam nyo talaga, tuwing tumitingin ako sa salamin, sa umaga, manifest, sinasabi ko, ganon. ay, ang gwapo nito ganyan. Yan. Oo. Yun yung Sir Vince, yung parang Northern Star. Yung follow. Your guide. Yes. Totoo yan eh. Diba? Totoo yan, totoo. On a daily basis, you're brainwashing yourself Totoo. na, dapat 20 Tapos yung ka na. binanggit mo rin kanina na savings rate na 15%, tama yan. And that applies for the regular income. Kasi yung binanggit natin kanina na 50-50% ay sa irregular at unexpected income. No? Correct. So kapag ito naman yung regular, buwan-buwan mong kinikita na pumapasok sa'yo, 15% niyan minimum dapat ay itinatabi mo. No? At ang goal mo, ang magkakaroon ka dapat ng emergency fund equivalent sa 9 na buwang gastusin. No? So 9 months of expenses, yan yung una mong goal na emergency fund. Pag nabuno mo na yon, then saka ka hahanap ng mga mas magagandang investment or longer term investment kung saan mo ilalagay yung sobra. No? Wait a minute, kapag mainit, Sir Vince,
ang aking isip ay nagpanik. Kasi sabi mo, may emergency fund, may savings, iba-iba ba? So, ibig sabihin, yung savings ko, hindi ko din dun kukunin ng emergency fund ko. Is that what you're telling us? Okay. So, ganito siya, no? Yung unang, ang pinaka-foundation kasi talaga ng good personal finance ay savings. At yung unang-unang kind ng savings na iipunin natin ay emergency savings. So, tama ka. Yung emergency savings na yan ay gagamitin mo lang matter of life and death situation, no? Yes. Bawal yang galawin kung hindi matter of life and death, no? Yeah. So kung magkakasakit tayo, na aksidente tayo, dun lang yan gagamitin, no? So pag na puno na natin yon, then gagawa na tayo ng iba't ibang savings natin at depende yun sa'yo, no? Kunwari, meron kang savings para sa pagbabakasyon o kaya pagbabatayo ng bahay, ganyan. Yan. So, yun na yung pupunan mo. Para sa akin kasi, ang dapat na mahalaga na ma-practice natin ay mag-ipon. Kasi ang nagiging practice ng karamihan, actually hindi lang mga Pilipino, sa buong mundo to no? Naa-addict tayo sa utang no? Instead na mag-ipon ay nangungutang. So, yung utang, pag nangutang kasi, andyan ma-enjoy na natin agad. Hello, Pero yung credit card. Oo. Yan, Sir Vince. Oo. Sir Vince, maganda itong usapan na to at I think we will make a reservation already before New Year yes. para mas mahaba ang ating usapan kasi Oo. this is something very timely also for the New Year. Wag na natin pag-usapan yung New Year's Tsaka resolution. pa kasi. Oo, na dadating. pero there has to be a starting point Ito yung sinasabi ni Sir Vince. Yeah. You start now. You know, kay Yes. otherwise sisisihin mo later. Ba't di mo sinabi sa akin yan noon pa? Ngayon pa na may hot flashes na ako. Ay, hot flashes. Sir Vince, Menopause. maraming salamat. Adipose. Thank you for your time, Sir Vince. Merry Christmas. We'll talk to you again soon, Yes, sir. Merry Christmas! Merry Christmas, Sir Vince Rapisura, Presidente ng SETI Group of Social Enterprises. Isa siyang financial guru. Napakagandang usapan nun. Napakaganda. No? Apaka-timely rin. Apakaganda.